Napakaganda po ng ating pag-uusapan about assurance of salvation. Okay? Bakit napakahalaga po nitong topic na ito ay dahil ang number one na aatakihin ng kaaway sa isang taong ligtas na yung kasiguruhan. Okay? So wala na siyang magagawa, kaya lang ang gusto niya habang tayo ay anak ng Diyos ay may kakambal na pagdududa kung talagang anak nga ba tayo ng Diyos. Okay? Yun po ay yung doubt o pag-aalinlangan. At ang pag-aalinlangan po ay hindi sa Diyos, mga kapatid. Okay? So the purpose of this study is to teach you that by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, you are saved. And you can know it for certain. Okay? So ibig sabihin, kapag daw tinanggap natin si Lord, alam nating ligtas tayo at may kasiguruhan. Okay? Malinaw. Hindi yung ligtas ako, ganun ba talaga yon? Okay? Walang, kumbaga, certain. So ito po yung maganda, mga kapatid, sa ating Diyos. No? Hindi niya gusto na manghula lang tayo. Okay? Gusto niya, sigurado po tayo. Okay? So naranasan niyo na ho ba yun? Yung pag pinag-uusapan yung kamatayan, lalong-lalo may mga pangyayari na hindi magandang bagay. Tapos, yung tatanungin tayo na sigurado ka bang sa langit pupunta, hindi mo masagot, ang solusyon mo, tumanggap uli. Meron no? Di ba? May mga ganon, ano? Lalo't lalo, pag halimbawa, may mga pagkakataon, may magpapatanggap kay Lord, tatanggap ka uli. At ang katwiran mo para mas sure. Di ba? Okay? So, hindi po ganon ang prinsipyo ng assurance of salvation, mga kapatid. Satan will try to get you to doubt your salvation. He may cause you to wonder if you really are a Christian and tell you that because you do not feel any different than before, nothing really happened. Marami pong mga Kristiyano, hindi ko alam kung pati sa mga real faith, pero kadalasan ay rejoice yung mga na-encounter ko po. No, ibig sabihin rejoice, mga kabataan. Yung bang alam nila na bago na sila, no? Bagong nilalang, Kristiyano sila, at alam nila yung mga dapat nang gawin. Kaya lang, tuwing nakakagawa sila ng mga mali, gaya ng nagawa nila dati, no, biglang ang magiging tanong sa sarili, parang wala namang nagbabago sa akin. Sabi, mas lalo naman kung nagsabi sa'yo, nanay mo. Kung ang nagsabi sa'yo, best friend mo, wala namang pagbabago sa'yo. Minsan, tatanggapin na lang ng isang tao, mananampalataya, na wala din naman nagbabago sa buhay ko. Okay? So, ang kaaway ay nagdiriwang sa mga ganong pagkakataon, mga kapatid. And then, you might sin, you might slip back into some of your old ways. Satan is quick to sow the seeds of doubt by telling you that Christians don't sin. Okay? Kaya sisikapin po talaga ng kaaway na pagdudahan ang ating kaligtasan, na pagdudahan natin ang ating kaligtasan. Kaya sa oras pong ito, naniniwala po ako kasi alam ni Satanas na ang pinaka-aatakihin niya ay yung assurance mo kay Lord. Okay? Alam niya na iyon ang pinaka-target niya sa isang tunay na mananampalataya. Sabi nga nung isang song ng pamagat ay Praise the Lord, I think si Chris Christian, sabi niya, now Satan is a liar and he wants us to make us think that we are paupers. No? Gusto niya talagang wala tayong magagawa, ganun lang tayo, no? Pero si Satan alam niya, hindi. Alam niya, mga great talaga tayo. Alam niya, ligtas tayo, kaya lang hindi kanya paniniwalain. Gagamitin niya lahat ng pwedeng butas na normal na nasa flesh tayo nagagawa natin, pero yun ang gagamitin niya to attack us. Andiyan pa tayo mga kapatid. Amen. Okay? So napakahalaga po ng topic na ito. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay hindi nakabase sa pakiramdam. Minsan kasi, di ba, pag tinanggap si Lord, buong puso at pag-iisip, minsan walang emosyon. Hindi siya nag-iiyak, naunawaan niya lang, taos puso niyang tinanggap si Lord.
Tapos pag nakakakita siya ng mga ibang tumatanggap kay "Alo, talagang todo luha 'no." Sabi niya, "Parang wala akong natatandang gano'n." So, feelings pala yung kanyang, emosyon yung kanyang iniisip. Kaya minsan talaga 'no, ang kaaway gagamitin niya lahat ng 'yon. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa pakiramdam kundi sa pangako ng Diyos. Amen? Mga kapatid, pangako ng Diyos. By assurance of salvation, we mean the intellectual and spiritual certainty that you belong to God. Okay? That you possess eternal salvation. Kaya ito pong katiyakan ng kaligtasan, ibig sabihin ay yung alam mo at ramdam mo na. Bakit? Kasi bilang anak ka ng Diyos, hindi dahil mabait ka, kundi dahil tinanggap mo si Jesus. Ilan sa atin dito kapag medyo parang dinadaya ka ng kaaway dahil sa mga down moment mo o nadapa ka, nag-fail ka, di ba? Tapos aatakihin ng kaaway, hindi ka naman tunay na Christian. Pag namatay ka, impyerno pa rin punta mo. Kasi ang gusto niyang gawin, Kristiyano kang takot na takot lagi. Okay? Ganun ang gustong gawin ng kaaway. Pero tatapatan mo ngayon, hindi, tinanggap ko si Jesus eh. Tapos, susundan mo yung arguments mo. Anong isusunod mo doon? Article 2, hindi ganon, okay? Ang susundan mo ngayon, yung Word of God, yung sinasabi ng Bible. Kaya napakahalaga, meron tayong Word of God. Kasi, hindi natin pwede sabihin, ligtas ako, talagang ligtas ako. Sino sabi? Sabi ni Sister Sherlyn. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Di ba? Hindi pwedeng ganon. O sabi nung mga nagpapakanta sa amin, sabi nung pastor namin. Okay? So, alam niyo po, bagamat sinasabi, tinuturo din natin yon, no, katiyakan ng kaligtasan, pero ang pinaka legal na magdedeklara ng kaligtasan natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? So, sigurado po tayo na langit ang punta. Bakit? Kasi may hawak ka na eternal life. Anong ibig sabihin? Ligtas ako. Bakit? Nasa akin yung eternal life eh. Okay? So, hindi ito base sa gawa o pakiramdam lamang. Bakit? Kasi base ito sa pangako ng Diyos. Kaya nga minsan dito papasok yung ibang nagtuturo. Ganon? Inangkin mo lang na ligtas ka, totoong ligtas ka na. Okay? So hindi po yun sa pag-angkin natin. Kasi kahit di natin inaangkin ang Word of God, nandyan talaga nagsasalita eh. Amen mga kapatid? So yung faith natin, hindi dahil doon sa sinabi natin, kundi doon sa pinanghahawakan natin. Kaya lang iba, nakatingin sa deklarasyon natin bilang mga mananampalataya. Hindi nila matanggap yun. Tinanggap mo si Jesus, yun na, ligtas ka na, yun na yun. Saan tinitingnan nila yung naging desisyon? Ang tinitingnan nila yung mga salita natin. Pero hindi nila nakikita yung pananampalataya natin nandun sa Word of God. Okay? Na kay Jesus. 2 Timothy 1:12, "For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know." Anong sabi diyan? "For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day." So ito po, ano man ang mangyari, magbago man ang ihip ng hangin, mga kapatid, may maranasan man tayo, dumaan sa mga iba't ibang uri ng mga pagsubok, dahil alam mo, nanampalataya ka, tinanggap mo ng totoo si Kristo na siya ang Panginoon mo. Sa lahat ng iyong kahinaan, siya ang Panginoon mo. Okay? Sa lahat na tinanggap mo siya at tinanggap mo rin siya bilang yung tagapagligtas at malinaw sa iyo yon. So therefore, ito ang sabi ni Pablo, sabi niya, "For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know." Sabihin nga natin, I know. Alam niya. Alam natin, mga kapatid. Alam ko kung sino yung tinanggap ko. Hindi ko na. Kaya nga, di ba, doon sa ating life class, naalala niyo po ba yon? No. 7 weeks prayer. Di ba, no? Pagdating ng ika-6 na week, ano sinasabi na ang tinatanong natin doon? Ano sinasabi natin doon sa ika-6? Di ba? Next week is last na. Okay? Tapos, pagdating ng ika-7, okay, ano yung sinasabi natin sa dulo? Sino ba talaga yung tinanggap mo?
Ako o si Jesus? Bakit? Kasi ituturo na natin yung topic na Jesus. So, yung tinanggap nila si Jesus, dapat malinaw. Tanong ko po, umamin na ho, ngayon na ho ang gabing ito, sino po tinanggap ninyo sa GLCM? Si Jesus. Okay? Ay, maganda yung malinaw kasi talagang iisa lang ang tagapagligtas, si Jesus. 'Di ba? Bagamat maraming pogi dito at maganda, pero hindi tayo ililigtas ng mga yon. Okay? So, si Jesus po talaga mga kapatid. At maganda, sabi doon, for I know whom I have believed and am persuaded na ano, na yung tinanggap ko, yung Panginoon na pinanampalatayanan ko, He is able. He is able to keep what I have committed to Him until that day. Ang assurance of salvation refers to the confidence, sabihin nga natin confidence. Okay? Confidence of a believer possesses regarding their salvation and relationship with God through Jesus Christ. So, ang susing salita is yung confidence. Okay? Dala-dala ng isang mananampalataya. Hindi ito yabang, mga kapatid. No, kundi pinananampalatayanan mo na yung tinanggap mo ay totoong tagapagligtas. Okay? So yun yung confidence, mga kapatid. It is the conviction that one is saved and will spend eternity with God based on the promises found in the Scripture. Ano ba yung promises na yon? Tingnan natin to. Promises of God. Assurance of salvation is rooted in the promises of God as revealed in the Bible. Okay? Basahin nga po natin 1 John 5:13, 1 to 3, go. I have written these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Ibig sabihin, no, binigyang diin, no, dito sa verse na ito, binigyang diin ang layunin ng pagsulat ni Juan. So ang binigyang diin upang bigyan sino? Ang mga mananampalataya ng katiyakan sa kanilang kalagayan sa buhay na walang hanggan. So itong verse nito, kaya minsan pag may magtatanong, paano man nalamang ligtas ka? Sabi ng Bible. Anong verse? 1 John 5:13. Bakit? Ipinaalam eh. Naka-encounter na po ba tayo dati nito sa ating buhay? Yung, baka ikaw din nagsabi. No, alam niyo po ba na kung mamamatay kayo ngayon ay pupunta po kayo ng langit? Ang sagot mo, nako iho, tantanan mo ako. Walang nakakaalam. Di ba? Pero ang Bible isinulat, bakit? Para sa lahat ng tumanggap sa Panginoon so that you may know that you have eternal life. Okay? Now, the work of Christ, tingnan natin ito. The assurance of salvation is grounded in the finished work of Jesus Christ on the cross. John 10:28 to 29, I give them eternal life, and they will, ano sabi po dyan? And they will never perish. Okay? No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. Okay? No one can snatch them out of my Father's hand. Grabe. Kaya dito natin makikita yung ilustrasyon, di ba, na may mga tao daw na naniniwala na ang kaligtasan ay isang mabubuting gawa, yung sila yung nakakapit kay Lord. Kunyari, ito yung kamay ni Lord. Ito po itong left hand. Ito tayo. So naniniwala sila na ang kaligtasan sa mabuting gawa, sila nakakapit. Pero ang sabi ng Bible, diyan, hindi tayo ang nakakapit. Ang Diyos ang nakakapit sa atin. Nakita niyo mga kapatid? Nakita niyo po? Di ba? No one, ang sabi diyan, no one can snatch them out of my Father's hand. Binibigyan diin no, ng bahaging ito, yung kasiguruhan ng mga mananampalataya na na iniingatan, okay, ng ang anak
Okay? Ng Diyos. Number 3, the witness of the Holy Spirit. Okay? Kanina, yung promises. Pangalawa, the work of Christ. Pangatlo, ang banal na Espiritu. The Holy Spirit plays a crucial role in providing assurance to believers. Ano ba yung binibigay na assurance ng banal na Espiritu? Basahin nga natin Romans 8:16. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Testifies with our spirit. Grabe, no? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Grabe, no? Hindi na ikaw ang nagsasabing anak ka ng Diyos, hindi na yung taong nakakakilala sa'yo, hindi na yung simbahan na pinupuntahan mo dahil alam nila, nagsisimba ka, ligtas. Hindi nang yun eh. Ang banal na Espiritu mismo, mga kapatid. Ang panloob na patotoo ng banal na Espiritu ay nagpapatunay, no, sa katayuan ng mananampalataya bilang anak ng Diyos at nagbibigay ng malalim na pakiramdam ng katiyakan. Now, tingnan natin ito, mga kapatid. Faith and perseverance. Assurance also linked to the believer's faith and perseverance. Hebrews 10:22. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Kaya hina-highlight po sa verse na ito yung importance of a sincere and unwavering faith in maintaining assurance. Number 5, the evidence of transformation. Yung ebidensya. Okay? The presence of spiritual fruit. Sabihin niya natin, spiritual fruit. Okay? Kaya nga, paano, di ba, mayroon sinabi ang Bible na paano mo malalaman kung ano ang puno? Kung ano ang bunga. So kapag nandun bunga, uy, siguradong puno nga ito ng either ng saging o na kung ano paman, di ba? Kasi parang totoo ba yon? Merong parang may puno, nakamukha ng puno ng saging pero hindi saging. Totoo ba yon? 'Di ba? Yung mga dahon niya parang ganun din eh, no? Yung lapad, ganun din. 'Di ba? Pero yung bunga, malalaman mo yon. So sa atin din bilang mananampalataya, the presence of the spiritual fruit and transformation in a believer's life serves as evidence of genuine faith and assurance. Kaya po, yung mga nasa life class po natin, no? Sa life class natin, nakaka-third day po tayo o sa Rejoice, nakakailang days na ba? Parang 1 week na, no? Dito natin makikita na mayroong nagaganap, may nababago. No? Bakit ko nasabi? Kasi kagagaling ko lang po sa life class. And then, nakakatatlong araw, kinamusta ko. Sabi niya, Pastor, antindi po. Ang dami kong parang, ang daming natututunan ko. Basta po parang ang sarap-sarap. Sabi niya. So, yun pa lang, bago pa lang mga kapatid. Ano ho? So, 2 Peter chapter 1 and verse 10, make every effort to confirm your calling and election. This involves living a life that reflects a transformative power of the gospel, providing further assurance of one's salvation. Kaya ang tanong ko mga kapatid why do I need assurance of salvation? Mahalaga po ba ito mga kapatid? Bilang Christian, mahalaga po ba yon? Yung sigurado tayo sa kaligtasan natin? Okay? Mahalaga, di ba? Ngayon, tingnan natin yung mga ilang dahilan kung bakit kailangan natin ng assurance of salvation. Kailangan ng isang mananampalataya. Una, assurance brings us joy. Okay? Assurance brings us joy. 1 John 1:4, and these things we write to you that your joy may be full. Okay? So alam niyo mga kapatid, kapag alam at tiyak natin na tayo ay ligtas, tiyak natin na tayo ay anak ng Diyos, mga kapatid, ibang-iba po yung kagalakan na meron po tayo. Okay? Pangalawa, assurance
brings us confidence before God. Okay? Bakit kailangan ng confidence? Tingnan natin to. 1 John 3:19 to 21. And by this, we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. For if our heart condemns us, anong sabi dyan? God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. Okay? Kaya kapag alam nating ligtas tayo, nandun yung confidence na, di, anak ako ng Panginoon, hindi niya ako pababayaan. Hindi, talagang ako'y babaguhin ako ng, oo, nandito yung kahin ako, pero babaguhin talaga ako ng aking Panginoon. Di ba? Pero pag ikaw hindi siguradong ligtas, no? Tapos may mga tukso, may mga sumbat, may mga nakaraan, di ba? Alam niyo kung ano mangyayari ngayon? Wala na, lalayo, magbabackslide, tatalikod, gagawa ng sarili niyang rules and regulation. Hindi mo na ako dadalo dahil may nagawa akong ganito. No? Anong ibig niya sabihin? Ibig sabihin mas katanggap-tanggap yung ginagawa niya. 'Di ba? Kaysa sa magpatuloy, 'di ba, no? So, assurance brings us confidence before God. Letter C, assurance brings us courage of heart. Colossians chapter 2 and verse 2, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining to all riches of the full assurance of understanding, that the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. Okay? So, matatag po ang ating puso. Letter D, assurance enables us to overcome the world. 1 John 5:4-5, for whatever is born of God, anong sabi po dyan? Overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Kaya bilang alam niyo po, kapag tayo sabi nga, mananampalataya, at may katiyakan tayo, talagang sigurado akong ligtas ako. Ibig sabihin, nandoon yung pananagumpay po natin. Now, what is the basis? Ano ba ang basehan ng assurance of salvation? Okay, what is the basis of our assurance of salvation? Many Christians base their assurance of salvation upon personal feelings. The problem with this is that feelings change. Nagbabago po yung damdamin. Hindi siya pwedeng pagbasihan ng kaligtasan. One day you may feel saved. The next day, through circumstances, you may not feel saved. You must have something more than feelings to go by. Ano yun? The unchanging Word of God. So, mga kapatid, hindi po maiiwasan, ako po'y sa karanasan ko hindi maiiwasan na makadama lalo yung mga bagong mananampalataya, yung mga bago pa lang kay Lord. Tapos tinanggap nila ang Panginoon, tinutulungan ng mga life group leader na, ligtas ka, ito yung sabi ng Panginoon, sabi ng Bible. At kahit mabasa pa nila ng mabasa yung paulit-ulit, darating yung time, dahil doon sa mga circumstances, maapektuhan yung pagkaunawa nila ng kaligtasan. Okay? So bakit? Kasi mas lumulutang na yung naramdaman nila, yung emosyon. Kaya nga ang sinasabi dito, you must have something more. Okay? More than feelings to go by and the unchanging Word of God. At ano yon? 1 John 5:11-12. Basahin nga po natin. 1 John 5:11-12. 1, 2, 3, go. That God has given us eternal life, and this life is in His Son. Verse 12. He that has the Son has life,
And he that has not the Son of God has not life. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang po, nakakatakot talaga ang impyerno. Kaya lang, minsan, iyan ang i-highlight ng kaaway para pagdudahan natin ng kaligtasan. Magkumahog tayo, no? Na tayo, naku, tumanggap ka uli, delikado impyerno. Ilan sa atin dito, mayroon bang ganon? Yung nakaranas na tuwing ituturo impyerno, matatakot ka, ganun pala katindi. Tapos, ang pagtitripan mo ngayon, naku, ayoko mapunta doon. Lord, tinatanggap kita na totoo ngayon na. Di ba? Kumbaga, parang laging napupunta doon sa pagtanggap. Talaga na ang impyerno, hindi magbabago pagtuturo nun eh. Kaya lang kada madidinig mo, tinutubuan ka ng takot at pagdududa, no, ng kaligtasan, mga kapatid. So, pero, alam niyo po, bakit ko sinasabi ito? Kasi po, naranasan ko din yun. Pero alam niyo po, simula po nung itong verse na ito ay naunawaan ko po at pinanghawakan para sa aking kaligtasan. Alam niyo po, kada magdududa ako ng kaligtasan, yung mga takot o yung mga kung ano-anong bagay, ito ang sinasabi ko. Lalo pa, take note, saglit po meron kasing mga ibang grupo, samahan o relihiyon na kapag nakausap mo, gagamitin ng kaaway para pagdudahan mo kaligtasan mo at ang pagsapi sa kanila ang paraan ng kaligtasan. Sa galing nilang magpaliwanag, talagang sasabihin pa sa'yo, wala sa Bible, di ba? Tapos sasabihin sa'yo, papakita pa sa'yo yung mga patungkol sa katauhan ng Panginoong, pagka-Diyos ng Panginoong Jesus, yung mga ganung bagay. Tapos ipapakita, ikaw naman ngayon, mangyayari, magdududa ngayon. Naku, totoo nga ba talaga kami? No? Minsan may lalapit sa akin, hindi kaligtasan. Ang tanong Pastor, ano ba talaga totoong relihiyon? Naku, relihiyon na pala usapan niya, hindi nakaligtasan. Di ba? Ngayon, alam niyo po, nung bagong mananampalataya, okay? Bago pa lang naranasan ko po yun. Pero sabi ko, teka, hindi. Ito yung tinuro sa akin ng aking pastor. Nakita, pinanghawakan ko ngayon yung sinasabi ng Bible. Sabi ko, hindi. Nasa akin ang anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, he that has the Son has life. Dahil nasa akin ngayon yung ang Panginoon, tinanggap ko siya, nasa akin ang buhay. Tapos iniisip ko ngayon, kung nandun naman ako sa ganung relihiyon, wala naman na sa aking anak, wala akong life. Malinaw na malinaw, he who has the Son has life. Okay? Kaya, the unchanging Word of God, ito po yung mapanghahawakan natin mga kapatid, ang Bible. Now, there are 3 grounds for your assurance of salvation. Una, the person of God. Titus 1:2, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. So mga kapatid, ang ating Diyos ay hindi sinungaling. No, pag sinabi niyang kayo ay may buhay na walang hanggan, totoo ho ba yan mga kapatid? Amen, totoo yun. Kaya napakahalaga na malinaw sa atin na tayo ay ligtas. Okay, may assurance. So una po, the person of God. Pangalawa, the promises of God. John 5:24. Tingnan niyo po to. Una, siya mismo. Pangalawa, yung pangako niya. Very truly, I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Kaya ito yung pangako niya. Una, siya mismo hindi sinungaling. Pangalawa, ito yung pangako niya na hindi sinungaling. Okay? Ano pa? John 6:37. All that the Father gives me will come to me. And the one who comes to me, anong sabi dyan? I will by no means cast out. Okay? Romans 10:13. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Okay? Malinaw mga kapatid. So una,
the person of God. Pangalawa, the promises of God. Pangatlo, the presence of God. Tingnan niyo po, ang ganda po nito. Romans chapter 5 and verse 5. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Okay? So, ang banal na Espiritu. Ano pa? Romans 8:16. Basahin po natin ito. Mapanghahawakan natin ito, mga kapatid. Romans 8:16. 1, 2, 3, go. Bears witness with our spirit that ano daw? That we are children of God. The Spirit Himself. So, the presence of God. Yung presensya ng Diyos sa atin, mga kapatid. Okay? Kaya, napakahalaga nito, mga kapatid. Una po, bakit mahalaga ang katiyakan ng kaligtasan? Una po, para magkaroon ng tinatawag na kapayapaan sa puso. Kasi po, sa totoo lang, walang kapayapaan, yung met-miya, walang kaabog-abog, darating sa isip puso mo, kung ligtas ka ba o hindi, at impyerno punta. Diba? Tama ho ba yon? Kapag naiisip ng tao na impyerno ang pupunta, hindi mapalagay. Diba, no? Parang walang kapayapaan. Kaya mahalaga ang assurance of salvation. Hindi naman po ito yung yung brainwashing, bine-brainwash mo yung sarili mo, ligtas ako, ligtas ako, ligtas ako, ligtas. Hindi ganoon, mga kapatid. Kundi yung promises ni Lord, iyon ang ating pong pinanghahawakan. Kaya, kapag may assurance of salvation, may kapayapaan sa puso. Hindi ka laging nag-aalala ng naligtas ba talaga ako? Mapupunta ba talaga ako sa langit? Kaya napakahalaga nito, no? Mahimbing kang matutulog kasi alam mo na hawak ka ni God. Pangalawa, tapang sa paglilingkod. Okay? Pag alam mong ligtas ka na, hindi ka na matatakot mag-share kay Jesus. Hindi ka na maglilingkod, no, para mapunta sa langit. Kundi maglilingkod ka kasi nagpapasalamat ka. Kaya may tapang sa paglilingkod. Pangatlo, merong lakas sa panahon ng tukso at pagkakamali. Pag halimbawa, nadulas ka, nagkasala, hindi sasabihin ni Satanas na hindi ka na anak ng Diyos. Bakit? Kasi ganito, alam mo nagkasala ko pero anak pa rin ako ni Lord, kailangan ko lang humingi ng tawad sa Kanya. 1 John 1:9. Kaya mabilis kang babalik kay Lord imbis na magtago sa kahihiyan. Bakit? Kasi nga alam mong anak ka eh. At sino mang lumalapit sa Kanya sa anumang paraan ay hindi itataboy. Okay? Number 4, hindi ka na alipin ng takot sa kamatayan. Kaya napakahalaga ng katiyakan, mga kapatid. Hindi ka na alipin ng takot sa kamatayan. Alam mo kung saan ka pupunta pag namatay ka. Okay? Philippians 1:21, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Panghuli, malalim na relasyon kay Lord. Okay? Malalim na relasyon kay Lord. Makakausap mo siya, no, bilang ama. Okay? So malalim yung relasyon. Romans 8:15, tinanggap ninyo ang Espiritu na gumagawa sa inyo upang maging mga anak ng Diyos. Dahil dito, tumatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama. Ibig sabihin, totoong relasyon, mga kapatid, hindi relihiyon. Okay? Sabi nga nung song, Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Alam niyo po, itong song na ito, mga kapatid, ay naging kapartner nung nauunawaan ko na po yung assurance of salvation. Pag kinakanta ko po ito, alam ko na ang ibig sabihin. Alam niyo ba itong song na ito? Alam niyo, di ba? Ganda po nito, mga kapatid. Kaya, magiging makatotohanan, no, itong mga awit na ito kapag may katiyakan tayo ng kaligtasan. Okay? Bilang pangwakas, mga kapatid,
ito pong pinag-uusapan nating assurance of salvation ay hindi para maging kampante tayo sa kasalanan. Hindi po yon ang layunin po nito. Okay? Ibinigay yan para lumaya tayo sa takot at makapaglingkod tayo ng may kagalakan. Okay? Romans 8:1, kaya nga, wala nang kahatulan sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na itinuturo niyo po sa amin na mayroong kaming katiyakan ng kaligtasan. Hindi lamang po iginigiit namin sa aming sarili, kundi pinananampalatayanan po namin. Ang ibig sabihin, may salita ng Diyos na pinanghahawakan kami, hindi lang dahil magaling kaming maniwala. Dakilang Diyos, salamat po sa biyayang ito na amin pong naunawaan na kami pala ay may katiyakan ng kaligtasan. At may kapakinabangan ito, Panginoon, na personal bilang mga mananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon, na maging kalaguan namin ang pag-aaral na ito, maging katatagan po namin dahil dito din nakasalig ang aming kagalakan, ang aming tapang sa pag-aakay ng kaluluwa. Ito din ang dahilan ng confidence namin, Panginoon. Bakit kami nagdi-disciple? Bakit kami nagla-life group? Bakit kami nagsasalita sa mga taong inaalagaan po namin? Dahil, Panginoon, sa katotohanan na kami ay ligtas at kami ay iyong anak. Ikaw ang aming Ama. Ikaw po ang tagapag-ingat sa amin, Panginoon, at ang magliligtas sa amin, Panginoon, sa anumang mga pag-aalinlangan na itinatanim po ng kaaway. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.